Iyon, sakto. Dumating na. Swak. Oh, guys, andyan na pala kayo. Sakto ang dating nyo kasi dumating na rin ang ating A10 from Kevlar Professional. Tara, samahan nyo ko at i-explore natin kung ano ang specifications at components ng ating bagong speaker system. So guys, wala na tayong paligoy-ligoy. Specifications na tayo. Ang ating A10 column RE section, gumagamit ito ng 4 na 5-inch full-range driver speakers na merong ferrite magnet component. Meron din itong kasamang 1-inch na horn tweeter. At guys, kaya nito maglabas ng 400 watts RMS. Guys, dito naman tayo sa subwoofer part ng ating A10. Ang ating A10 ay meron itong dalawang 10-inch na subwoofer at kaya nito maglabas ng 600 watts RMS. Oh, tingin ko gusto nyo makita kung anong nasa likod ng mesh natin. Tara, samahan nyo ko, silipin natin. Uy! Guys, lumipad ang Allen wrench ko at ito ang huling tornilyo. Natanggal. So guys, katulad nga na sinabi ko kanina, ang RE part ng ating A10 ay kaya nitong mag-produce ng 400 watts RMS. So sayang naman ang setup ng ating A10 kung papakinggan mo lang siya pang malapitan. So ang design talaga ng ating RE is for long throw applications. So guys, ito, binuksan natin ang grill ang ating subwoofer. May kita natin ang dual 10-inch na subwoofer ng ating A10 at nabanggit ko nga kanina, kaya nito mag-produce ng 600 watts RMS. So guys, tinatanong nyo, bakit dual 10, hindi 12 inches, hindi dual 15? Ang ating A10 is ideal for compact setup. At syempre, bakit nga ba dual 10? Mas ramdam mo ang kick at punch ng ating subwoofer. So mga bars at mga nagbabanda, alam nyo na kung anong kukunin nyo. So guys, dito naman tayo sa back panel ng ating A10. So may kita natin, meron tayong DSP part. So para sa selection ng ating DSP, pipindutin lang natin ang setup button. Yan. So meron din tayong Bluetooth button for Bluetooth connectivity. Meron din tayong input. Meron din tayong output link. Syempre meron din tayong volume. So guys, may kita natin, meron tayong LAN connection. Ito, ang purpose ito is for engineering purposes. So no need na mag-connect tayo ng LAN cable. So dito lang tayo magpo-focus sa ating DSP and then controls. Guys, may kita natin, meron tayong AC input. Pero ang AC input natin medyo upgraded na, mas heavy duty. Ito usually ginagamit ito sa mga line RE. Tapos, mapapansin din natin, meron tayong AC output for power link. So hindi mo na kailangan ng additional na ganito na AC input cord. So power link cord na lang ang ating gagamitin. Dito naman tayo sa build quality ng ating A10. Ang ating A10 ay plywood made at ito ay polyurea coated. So ito ay safe in case na aksidenteng maulanan or maambon pagka tayo nasa outdoor setup. So ito ay water resistant. So guys, pagka bumili tayo ng A10, meron itong kasamang dalawang magnetic pole. Meron tayong maigse kung gusto nyo ng cute setup, or meron naman tayong medyo mahaba para kung gusto nyo medyo tumangkad ang ating A10. Ang ating A10 ay meron na itong magnetic pole mounting. So guys, isasaksak lang natin to sa ating mounting point. Ang ating A10 hindi katulad ng ibang conventional na column RE speakers na kailangan pa ng cables for connection. Ito ay gumagamit na ng cable-free technology, so no need na ng cable. Malinis, di ba? Para sa transport ng ating A10, meron tong dalawang handle, isa sa ibabaw at isa sa ilalim. Oh, nagulat kayo bakit dalawang kasama kong A10 eh. Katulad ng ibang column RE natin, meron din itong TWS function. So, samahan nyo ako, lumabas tayo at tayo mag-soundcheck kasi medyo malit ang ating location.
I know a place that's quiet and cool, a place to go to think and ponder. It's not so far away, just yonder. There's a dark, deep magic pool. Look long enough, it's So guys, ayan, narinig nyo na, sobrang ganda, sobrang lakas at hindi magpapauli ang ating A10 from Kevlar Professional. So, pang bugbugan ba, pang banda, pang magandang setup sa iyong bar, mag A10 ka na. A10 ang buhay ko.